Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Okay, sa today's vlog, ano ba ang ating pag-uusapan? Ang naisip ko, gusto kong ah, yung kasi syempre dito magna 9 years na ako ditong nakatira sa South Korea, pero hindi pa ako citizen ha, kasi mahirap po dito maging citizen. Marami kang pagdadaanan. Yung may exam, syempre, tapos yung may interview pa, ayun yung pinakamahirap siguro yung interview. Kasi, syempre, ang mag interview sa'yo talagang ah, Korean talaga ang salita. Tapos, syempre tayo hindi pa tayo magaling mag-Korean. Talagang mahirap. So, step by step po tayo dyan kung makakapasa tayo kapag nag-take tayo ng Korean citizen, okay? So ngayon naisip ko, ano bang magandang ah, gawing vlog, 'di ba? So gusto ko yung may mapupulot po kayong aral, may parang mas makikilala nyo ang South Korea. Okay? So ang naisip kong content is ano yung mga sistema o bagay na meron dito sa South Korea na wala sa atin sa Pilipinas, o kaya naman meron sa atin sa Pilipinas na wala dito sa South Korea. Ayun yung mga ibibigay ko po sa inyo. Dahil mga napansin ko lang dito, at saka syempre, dahil sa 9 years na nating nakatira dito, so ibabahagi ko sa inyo kung ano-ano yung mga yon. So isinulat ko siya. Sinulat ko siya para hindi naman ako malito, di ba? Para ma-explain ko ng mabuti. Okay? So, start na natin. Huwag na natin itong patagalin. Gusto kong ibahagi sa inyo itong mga to para magkaroon din kayo ng idea, ganun pala, meron palang ganun sa South Korea na wala sa atin sa Pilipinas. Meron din naman sa atin sa Pilipinas na wala po dito sa South Korea. So, ito na yun, okay? So, isa-isahin ko. Number 1 is yung kinder school. So sa atin, ilang taon po ba nag-start ipasok ang mga bata sa kindergarten? So dito po sa South Korea, pwede lang ipasok ang bata start 1 year old sa kindergarten. So nakakabigla po, di ba? Sa atin kumbaga, alaga pa natin yun eh. Wala talagang sistema sa atin sa Pilipinas. So dito po, sa South Korea, meron pong ganong sistema na pwede nang ipasok 1 year old ang bata sa school, sa kindergarten. Ganun po yun. Bakit? Kasi, ito na, yung number 2, ayun na. Ang number 1 is, pwede nang ipasok sa kindergarten dito sa South Korea, 1 year old, pwede na po. Basta, ibibigay nyo lang yung mga bagay na kailangan nung anak nyo. Example, hihingian kayo ng teacher for 1 month na diaper, at saka yung kung umiinom na ng gatas sa bote. Ibibigay nyo yun. Ipoprovide nyo yung mga kailangan ng anak nyo. Ibibigay nyo yun sa teacher. Sila na po ang bahala doon. Okay? Okay, ayan ang number 1. So, number 2, bakit? Bakit ganun? 1 year old pwede na ipasok dyan sa South Korea. Opo, tama po kayo nang narinig. Basta ibibigay nyo lang yung mga bagay na kailangan ng bata, ng anak nyo. Okay? 1 month for diaper, ganun. Tapos yung gatas ng bata. So, number 2, ayun na, wala sa atin sa Pilipinas, no, nung gano'ng sistema. Pero meron po dito sa South Korea. Okay, number 2, wala po ditong yaya. Hindi po dito uso ang katulong. Okay? Ayun. Yung number 1 is pwede nang ipasok, di ba? Ang 1 year old. Kasi po, wala po ditong katulong. Number 2 yan. Hindi, sa atin, sa Pilipinas, uso ang kasambahay, 'di ba? Para makapagtrabaho ang magulang, kung may maganda kang trabaho, may anak ka na maliit pa, so kailangan mo na magtrabaho, 'di ba? So ano ang gagawin mo? Dahil sa atin,
mag-hire ka ng katulong ng kasambahay. Pwede yun sa atin. So, dito hindi po. Dahil hindi dito uso ang katulong, ayun yung sistema na yung ipapasok mo yung anak mo sa kindergarten, kinder schools. Saka ka makakapagtrabaho. Kunwari, ipapasok mo yung anak mo sa kinder school ng mga bandang 8:30 or 9, papasok mo siya. Tapos, ang tapos naman ng trabaho mo, mga alas 5, ganyan. Alas 5 or alas 6, saka mo siya pipick upin sa school ng ganong oras. O, di ba? Parang, ayun, dahil sa wala po dito talagang katulong. Kumbaga, ayun yung magsisilbing nag-aalaga ng anak mo dun sa kinder school. Okay? Naintindihan niyo po? So, wala na naman sa atin sa Pilipinas niyan. Ay, meron pala sa atin sa Pilipinas yung katulong. Wala po dito sa South Korea. Okay, yan ang number 2. Sana naintindihan niyo po. So, ano ang number 3? Ang number 3 is meron sa atin sa Pilipinas. Wala po dito sa South Korea. Ang number 3 is guard. Okay? Pumunta ka dito, sa atin sa Pilipinas, pumunta ka ng shopping mall, pumunta ka ng malaking grocery, pumunta ka ng hospital, pumunta ka ng bangko, ano pa ba? Pumunta ka ng mga, ano pa ba? Fast food restaurant like McDonald's, Jollibee, di ba? May guard na magbubukas sa'yo ng pinto. So, dito po, sa South Korea, wala. Okay? Wala po ditong guard. Walang magbubukas ng pinto para i-check ang bag mo. Okay? Wala po. Shopping mall, malaya kang pumasok. Sa mga McDonald's or fast food na restaurant, ikaw rin ang magbubukas ng pinto. Wala pong guard. Mapabangko yan, wala pong guard. So, dito po sa South Korea, wala pong guard. Pero sa atin sa Pilipinas, meron po. Okay? Yan ang number 3. So, ang number 4, dito naman sa South Korea is meron. Sa atin naman sa Pilipinas, wala. Ang number 4 is unli gas. Sa atin, di ba, bibili ka ng gasol. Kapag naubusan ka ng gas, bibili ka ng gasol. So, dito po sa South Korea, unli gas po. Unlimited ang gas. Nakalinya, naka-host. Oo, direct siya sa naka-host. Ayun po yun. Unli gas po dito. Gusto nyong ipakita ko sa inyo kung paano yun. Sige, wait. Papakita ko. So, ayan po yung tinutukoy ko na naka-direct siya. Unli host siya. Naka-ano siya sa, direct siya sa host. Ayan. 'Di ba? Naka-host siya. Kaya unlimited ang gas po dito. Ayan. Babayaran mo siya every month. Okay? Okay, so nakita niyo, ipakita ko sa inyo, unlimited po dito ang gas. Kahit, sige, magluto ka na magluto. Okay lang, hindi ka mauubusan ng gas. Diba? Nakakatuwa. Sa atin, talagang, sa Pilipinas, tinitipid natin yung gas natin hanggat maaari. Ayaw natin maubusan ng gas dahil sobrang hirap. Diba? Kapag, paano ka magluluto pag walang gas? Ganun, diba? So, dito sa South Korea, ayan, meron po ditong unlimited ang gas, okay? Sa atin naman sa Pilipinas, wala pong ganun, yung unlimited na gas, okay? So, number 4 yon. Ang number 5 is, sa atin sa Pilipinas, wala nito. Kasi kung meron man, alam nyo na, ano yung tinutukoy ko? Diba kapag yung mga grocery o mga tindahan, lahat ng mga items nasa loob. Okay? So, dito, sa South Korea, ang mga tindahan dito, tulad dito, yung malapit na tindahan sa inyo, ang mga ibang items is nasa labas, nasa gilid nung tindahan, lalo na pagpuno, nasa labas siya. Okay? So, wala naman dito yung mga magnanakaw, yung kukuhanin kasi wala po dito nun, o diba? Kung sa atin, alam nyo na, kapag yung ibang mga item, mga example, mga pagkain, mga noodles, mga dilata or coke, pag nasa labas yun, alam nyo na, yung iniisip ko, diba? So, meron dito nun sa South Korea, wala naman sa atin sa Pilipinas, okay? So, ano ang number 6? Dito sa South Korea, wala nito, pero sa atin sa Pilipinas meron. Ano ba yun?
walang kalamansi. Ayan, lalo na sa atin, syempre, ang Pilipinas, may kalamansi, di ba? Sa atin sa Pilipinas, lalo na kapag ang pagkain mo ay pritong isda, pritong manok, kailangan may sausawan ka, di ba? At ano ang kapatner ng toyo? Syempre, kalamansi, di ba? So, dito po sa South Korea, ang partner ng toyo na sausawan, suka. Suka po. Hindi po kalamansi. Ayun po yung ano nila dito. Yung ganun yung style nila. Sa atin sa Pilipinas, toyo at saka kalamansi. Siyempre, sobrang sarap. Pero dito, yung unang dating ko dito, parang, ba't walang kalamansi? Parang ganun, di ba? Anong lasa niyan? Ayun pala, suka pala. Nakasanayan ko na hanggang ngayon, hindi ko na hinahanap ang kalamansi. Okay na ako sa toyo at suka. Masarap din, try nyo. Okay? Meron dito sa South Korea, wala pala dito sa South Korea ang kalamansi, meron sa atin sa Pilipinas. Okay? No kalamansi dito. So, ito pa, number 7. Okay? Number 7, meron dito sa South Korea. Wala sa atin sa Pilipinas. Dito sa South Korea, kapag pumunta ka ng hospital, pumunta ka ng dental clinic, magpapaano ka ng ngipin, o kaya magpapabunot ka, pumunta ka ng, magpapagupit ka ng buhok, pumunta ka ng restaurant, pag kumain ka, after nun, anong meron dito? Libreng kape. Opo, ay tayo pa naman mga Pilipino mahilig sa kape, okay? Kunwari, sa ospital, sasamahan mo yung magulang mo, magpapa-check up, syempre mahabang pila yan. Nakaupo ka lang, pwede kang magkape, may libreng kape po sa ospital dito, my God. Kahit makailang baso ka dyan, makalimang baso ka, libre po. Opo, pag magpapagupit ka ng buhok, naghihintay ka, may libre ring kape. Okay, so pag magpapabunot ka ng ngipin, syempre hinihintayin mo kunwari, yung kapatid mo magpapabunot ng ngipin o kaya magpapalinis ng ngipin, pwede kang magkape, may libre ring kape. Opo, narinig niyo po yan, totoo po. Libre po ang kape. Kunwari, pag kumain kayo sa restaurant, dito, pagkatapos yung kumain, may libre rin pong kape. Opo, totoo yan. Lalo na yung mga addict sa kape. Naku, sigurado tuwan-tuwa yan. Ay, gusto ko na South Korea, libre ang kape. Diba? Sa atin sa Pilipinas, wala po yan. Diba? Ewan ko lang ngayon kasi almost 6 years na ako hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung may libreng kape sa atin sa Pilipinas sa mga establishmento, di ba? So, dito po, meron po niyan. Mananawa ka. Libre. So, number 7 yon. So, ang number 8 is natural. Dahil dito sa South Korea ay may winter. Ang bahay po ay may heater. Okay po. Dahil kung wala, naku po, siguradong mamamatay po sa lamig. Opo. Totoo po yan. May heater po ang bahay dito. Lahat po ng bahay dito sa South Korea, may heater po ang bahay para po kapag winter, iinit po ang buong lapag ang bahay. Yan po. Sa atin sa Pilipinas, natural wala at wala namang pong winter sa atin sa Pilipinas. Okay po? So, number 8 po yon. Ang number 9, ayuda. Okay, ayuda. Yan, importante din yan. Sa atin sa Pilipinas, pagdating sa ayuda, lalo na kapag pandemic, di ba? Ano ang binibigay? Ano ang binibigay pag ayuda sa atin sa Pilipinas? Siyempre yung mga pagkain, canned goods, 5 kilong bigas, siyempre, di ba, pagkain, kalimitan ang binibigay sa atin sa Pilipinas. So, dito po sa South Korea, pagdating sa ayuda, wala pong ganun. Wala pong pagkain na ibinibigay. Ang binibigay po nila, pera. Opo, narinig niyo po yun. Totoo po yun. Kung ilan po kayo sa bahay, kung ilan po kayong sa bahay, pamilya nyo, kung kunwari, 4 kayo, na ikaw, asawa mo, anak nyo, 2, 4 kayo, lahat po kayo makakatanggap ng pera, cash bawat isa. Direct po yun sa ATM ninyo. Opo, totoo po yan.
So, ayun po yung meron po dito sa South Korea na ewan ko lang ngayon kung sa Pilipinas kung meron na. Kung meron, mas maganda. Pera po ang binibigay, siyempre po, 'di ba? Kasi mas ano, mas kailangan ng pera ka lalo na kapag okay din yung ano, yung mga pagkain, pero mas maganda kung sasamahan din ng pera po, 'di ba? So, ayun po ang number 9, ayuda. Okay po, pera po dito at bawat isa po nakakatanggap saka direct po sa ATM po. Okay, so ayan ayan lang po yung mga, bagay, mga, gusto ko pong i-share sa inyo para naman po may idea po kayo, okay? Sana po, ayan, nagkaroon ka na ng idea sa mga nai-share ko po sa inyo, okay? Talagang pinag-isipan ko 'tong kung anong pinag-isipan ko 'tong bagay na 'to. Sabi ko, gusto ko magkaroon naman ng, may mai-share po ako sa inyo kahit konti lang, okay po. So, thank you very much po. Thank you very much for watching. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat, okay? Wag po tayong mawawalan ng pag-asa, okay? At magdasal po tayo palagi. The prayer is powerful, okay? Kahit marami tayong pinagdadaan ng problema, laban lang tayo, okay? Thank you for watching. God bless us. Thank you po. God bless.